Nanganganib na umalis bilang parte ng prosecution ang ilang miyembro nito kabilang na si Representative Zia Alonto Andiong alinsunod sa utos ng korte. Sakali mang matuloy, magsisilbi na lamang siyang tagapagsalita ng House Prosecution kung saan magiging limitado na ang kanilang maaaring isagot sa mga katanungan. Si Criza Lopez para sa Balita. Kasunod ng inilabas ng impeachment court na sub judice rules noong August 26, 2026 kaugnay sa pagtatalaga ng spokesperson sa bawat panig, pinagdidiskusyonan na raw ng House Prosecution Panel ang mga hakbang para sumunod sa utos ng korte. Nitong Huwebes, ibinahagi ni Representative Zia Alonto Adjong, isa sa mga opisyal na spokesperson ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ilang miyembro umano ng prosecution ang posibleng bumitiw sa kanilang posisyon. Ito raw ay upang magsilbi na lamang bilang spokesperson ng panig. Panel. But definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag-act na lang as isa sa mga spokespersons. No? Anya, hindi raw mababawasan ang mga nagsasalita sa harap ng mga panayam kundi madadagdagan pa ang spokesperson ng prosecution. Ngunit iginiit niya na ang kabubusan para sa panig ng prosecution ay magiging limitado na lamang ang maaari nilang isagot sa mga katanungan. Mababawasan in a sense po na yung mga nagsasalita ng mga prosecutors nag-interview ay mukhang limitado na po ang kanilang sasabihin. Nirerespeto naman daw ng prosecution ang naging desisyon ng korte na ipatupad bilang batayan ang Article 18 ng Rules of the Impeachment sa pagbibigay ng mga opisyal ng pahayag ng bawat panig. No, we respect the presiding officer's ruling and the authority of the impeachment court. We will comply. The same rule should be applied according to its terms to everyone covered by it. Iisa lang ang Rule 18, iisa dapat ang standard na pinagbabatayan sa paano nagsasalita ang mga lahat ng partido sa prosecution at sa defense. Sa kabilang banda, hanggang ngayon ay wala pang nahahanap na spokesperson ang depensa ni Vice President Sara Duterte. Bago ilabas noong Miyerkules ang ruling ng korte, si Attorney Michael Powa ang tumatayong spokesperson ng depensa na isa rin sa mga private prosecution ng defense team. Ayon kay Powa, maging si Duterte ay pinag-iisipan din kung sino ang maaaring italaga bilang official spokesperson ng defense team. Well, someone who can really explain the process well, someone who can laymanize the process para sa ating mga kababayan, and someone who will be consistent with whatever the defense wants him or her to say, sa media, para hindi kumbaga naguguluhan ng taong bayan natin kung ano ba talaga yung posisyon ng depensa. So, yun naman talaga yung basic quality, someone who can really communicate well. And when we say communicate well, it means someone who can laymanize this very technical process. Sa cloud din ng Rule 18, si Duterte na hindi maaaring magbigay ng pampublikong pahayag kaugnay sa merito ng impeachment trial. Noong August 26, inilabas ng impeachment court ang ruling na nagbabawal sa senator judges at parehong panig ng prosecution at depensa na pag-usapan ang merito ng impeachment trial ni Vice President Duterte sa mga interview. Nagtakda na rin ang korte ng mga kaukulang parusa laban sa mga lalabag sa kautusan. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.